Noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang malaking katanungan ang naiwan sa ating mga dalampasigan. Nasaan na ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng ginto at hiyas na ninakaw ng mga Hapon mula sa buong Timog Silangang Asya? Sinasabing bago sumuko ang tinaguriang Tiger of Malaya na si General Tomoyuki Yamashita, nagawa nilang itago ang mga kayamanang ito sa mahigit 100 tunnels sa buong Pilipinas. Ang mga tunnels na ito ay hindi lamang puno ng ginto, kundi puno rin ng mga booby traps at mga nakatagong panganib. Ngayon, tatalakayin natin ang katotohanan sa likod ng Yamashita Treasure. Ito ba ay isang dakilang alamat o isang kayamanang dahan-dahan nang kinukuha ng mga makapangyarihang tao? Kung may isang kwento na magpapatunay na totoo ang ginto, ito ay ang kwento ni Rogelio Roxas noong 1971. Isang locksmith at treasure hunter si Roxas na nakahukay ng isang golden Buddha sa Baguio City. Ang estatwang ito ay hindi lamang purong ginto. Ang ulo nito ay natatanggal at sa loob ay may mga nakatagong diamond at mahahalagang hiyas. Ngunit ang swerte ni Roxas ay naging mitsa ng kanyang kamatayan. Dito na pumasok ang mga makapangyarihang pangalan sa gobyerno. Sinasabing kinumpiska ang ginto sa kanya at siya ay nakulong at pinahirapan. Ang kasong ito ay umabot hanggang sa korte ng Hawaii sa Amerika. Bakit kailangang dumanak ang dugo para sa isang estatwa? Dahil ang Golden Buddha ay dulo lamang ng isang mas malaking bundok ng ginto. Ayon sa mga foreign historians, ang pagnanakaw ng ginto ay bahagi ng isang organisadong operasyon ng mga Hapon na tinawag na Golden Lily. Pinamunuan daw ito ni Prince Chichibu, ang kapatid ng Emperor ng Japan. Ginawa nilang treasure vault ang Pilipinas dahil alam nilang hindi nila mailulusot ang ginto pabalik sa Japan dahil sa blockade ng mga Amerikano. May mga ulat din na pati ang mga matataas na opisyal ng US intelligence ay nakialam sa paghahanap ng gintong ito matapos ang digmaan. Ginamit daw ang nakuhang yaman para punduhan ang mga black operations sa panahon ng Cold War. Ibig sabihin, ang gintong kinuha sa ating lupa ay maaaring ginamit sa paghubog ng kasalukuyang mundo. Hanggang ngayon, marami pa rin ang sumusubok na mahanap ang mga map lines na iniwan ng mga Hapon. Ngunit babala ng mga eksperto, ang bawat tunnel ay may soul catcher o mga traps na pwedeng pumatay sa sino mang mangahas na pumasok. May mga kwento pa nga ng mga Hapon na sundalo na nakabantay pa rin sa espiritual na aspeto ng mga tunnels na ito. Pero ang mas malaking tanong, kung totoo ang bilyon-bilyong ginto, nasaan na ito ngayon? Naglaho na ba ito sa mga bulsa ng iilang pamilya? O naghihintay pa rin ito sa ilalim ng ating mga paa?